Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan, suportahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano ang mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Alam niyo po, gusto ko naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang ating national security group, dahil lagi naman po silang nagbe-briefing sa amin. At ang nakakatuwa naman po, dahil pati po yung ating mga senador, talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin. Pero sana lang sa next time na magkaroon ng briefing, kailangan meron din briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin, sa kabayanihan, kilala na tayo doon. Wala na tayong pwedeng, siguro pagiging martir at heroism lang, wala nang tatalo sa Pilipino. Pero kailangan ba? Kailangan ba yan ngayon? Ngayon na? Kailangan natin gawin yan? Pwede naman tayong mag-usap. Sana, yun lang, sana magkaroon ng briefing ang ating DFA. Kung ano yung after niyan. Kasi after nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China eh. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na, escalation ang nangyayari. Hindi na di-diffuse yung situation. Nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin kasi may iwasan sana lumaki pa yung issue. Hindi naman po. Wala po akong sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yon. Di ba? Nagawa niya na yan. Yung status quo, ganyan. No? So, siyempre, iba din naman ang gagawin. Expected naman na ibang Pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya. Medyo, yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to. Napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado, ngayon, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin informed ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod? Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung anuman ang pupuntahan po nito. Po dyan sa yung tension nga, kasi patuloy na lumalala. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez is urging the Armed Forces of the Philippines to withdraw the support to President Marcos kasi parang sinasabi niya nung rally nitong weekend na parang, yun nga, nakikita niya yung foreign policy is patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Your comment on that, because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the President with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the President. Inaasahan naman natin na sasabihin ni Congressman Alvarez yan, kaibigan din natin yun, matakapang din yun eh. Pero siyempre kanya-kanyang point of view yun, pero hindi ganun ang
wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating sa mga ganong ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yon. Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yon. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yon. Sa palagay niya, yun ang maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, wag sana tayong dumating doon. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano pa. Mag-move on naman po tayo. Mag-move on. Move on. Yung opinion ni Congressman that stemmed from the forced suspension of Governor Ubaid. Opo, nabalitaan ko po yun tungkol dun sa... Siyempre, kanya-kanyang ano yan kanya-kanyang version, narrative. Siyempre, may narrative yung governor, may narrative din ang executive. Pero ako, sa totoo lang, yun ang lagi kong pinakikiusap. Sana itong mga nagaganap sa bansa natin, wag nating kalilimutan ang saligang batas. Kailangan meron tayong due process sa lahat ng bagay. Sayang naman kung meron tayong mga ganitong mga pangyayari na may mga nagrereklamo na galing pa sa malalayong lugar. Hindi natin to kailangan sa ngayon. Sana maayos itong issue na to. Kasi ano ba to? Sunod-sunod Sunod-sunod na ang reklamo walang due process. Hindi maganda yon para sa bayan natin na may sumisigaw na hindi sila nakakuha ng hustisya. Sana matapos na yan. No? Hindi yan healthy para sa atin. Lalo ngayon. Kailangan lahat ng tao sa Pilipinas may due process. Right now, meron na hong mga arrest order laban kay Pastor Quiboloy from the court, from Davao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Quiboloy, considering na korte na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Quiboloy na total ito po ay nasa korte na. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. Para po, alam nyo kasi yung mga ganitong bagay, katulad nung una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Eto tayo ngayon, dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan.